Nagbabalik po ang DepEd Hour para po sa pagpatuloy ng ating panel discussion kung saan po ay bisita po natin ngayon sa ating studio ang mga SSG officers kasama ang kanilang advisor mula po sa Cesar Vergara Memorial High School. Pinag-uusapan po natin ang kanilang itinatag na honesty store sa kanilang paaralan. At bago nga tayo magpaalam kanina, Ma'am Jane, sinabi ko na baka pwede tayo bigyan ng tips ng ating mga bisita ngayon kung ano yung dapat isaalang-alang sa pagtatayo ng honesty store, maging sa kanilang paaralan o baka posible ito sa komunidad, Ma'am Jane? Ay, Ma'am Janice. Okay. So katulad po na ibang business, pag mag-start ka talagang kailangan mo lakas ng loob. 'Di ba? Kailangan positibo yung yung pag-iisip mo. Katulad nga nito parang suntok sa buwan kasi tindahang walang tindera. 'Di ba? Parang napakahirap lalo na sa ang i-cater mo ay 700 na bata. So yung 700 bata na yun hindi mo alam kung talaga yung mga ugali nila. So iba-iba sila. Kaya, kumbaga, isang napakalaking sugal yung ginawa naming honesty store. So, siguro mapapayo ko lang unang-una magkaroon nga ng tiwala doon sa mga bata. Di ba? Kumbaga, kasi tayo naman yung mga teachers Kung magfe-fail yung tindahan, saan ba yung balik nun sa atin bilang mga guro? Maging malaki ang tiwala natin sa mga bata. At naniniwala naman ako na habang ang mga katulad nating teacher, ay itinuturo natin sa mga mag-aaral yung kahalagahan ng katapatan at mga magagandang values na dapat nilang matutunan sa eskwelahan ay makakapagtayo, hindi lang kami actually. Lahat siguro, kahit siguro community, di ba? Pwede nilang maliit na IGP ng barangay o ng kahit na sino ang pagkakaroon ng ganitong klase ng tindahan. Naalala ko tuloy, Ma'am Jane, yung sinasabi sa amin nung college yun, parang have basic faith in people, kasi maganda yan kasi nga, ginudge mo na agad, hindi pa naman din siya, Yes. bakit pagtiwalaan mo muna, manali ka muna na ito ay matutupad, parang gano'n. Ayun. Pinag-usapan natin kayo yung problema na na-encounter pagdating doon sa sa mga bata na bumibili na pwedeng hindi nagbabayad. Ngayon, alamin naman natin dito sa ating mga SSG officers, hindi ba ito nakaka-apekto sa base sa usapan natin, nakita ko na talagang laki din ang responsibilidad ng papel na ginagampanan nyo dito sa honesty store. Hindi ba naman ito nakaka-apekto sa inyong pag-aaral? Si Roma, sige Roma, ikaw ang punong abala siguro, Roma. Minsan po nakaka-apekto, syempre po, estudyante din po kami, marami din po kami ginawa projects, practice po kung may pinapractice po. As a leader po, kaya po namin ano po yung time po namin para po magampanan yung pagiging leader namin sa school, tsaka yung pagiging estudyante po namin sa eskwelahan po. Minsan po nahihirapan po kaming sa honesty store kapag po umagang ganyan. Pero napag-usapan na rin naman po namin na kapag yung isa busy po, pwede relyebuhan po ng isang SG po na hindi busy. Hanggang papalit-palit lang po na ganyan. Kapag hindi ka busy, ikaw muna tungo ka doon para yung isa magampanan naman po yung kailangan niyang gampanan sa sarili niya. Yung ganun. Kailangan may tumoka na sa store para magbantay. Magdala po ng mga supplies po. Magdala ng supplies. Tapos si treasurer lagi, araw-araw, gumagawa kung magkano yung kita. Actually, yung sa treasurer kasi namin, 4th year kasi siya So ang uwian niya ay 4 o'clock. Yung ang pumapalit sa kanya is yung secretary. So, pagka 3 o'clock kasi uwian na ng grade 9. Mostly kasi ang mga namin, SG namin, puro 4th year So, ilan lang yung naiiwan. Ang ginagawa nila ngayon, katulad nito, ang napili niyang karelyebo niya sa trabaho niya, yung secretary. So, ang gagawa ng pagbibilang, ang gagawa ng pagsusulat doon sa libro nila, is yung secretary. Tapos, kinabukasan, or kung magkikita-kita pa sila sa hapon, nayari yung inventory, binibigay sa kanya yung papel, na ito yung kinita. Halimbawa siya, may naka-assign sa kanya kasing tinday Tigi-tigisa kasi sila ng tray, ng box. Kunyari, ang tinda niya puro papers. Bond paper, long, short, tapos mga construction paper. Dito naman sa isa, puro pens, markers, ganyan. Sa isa naman, puro halimbawa mga folders, envelopes. So, yung listahan nila na yun, ibibigay nila sa treasurer namin, kay Kathleen, everyday. So, kumbaga, everyday, nakikita din nila kung magkano yung dapat nilang maging sales. Posible ba, Ma'am Janice, na siyempre bigyan naman natin ng sabi natin porsyento itong ating mga
gumagawang SG, ano, kahit ba hindi sila nagbabantay doon as tindera, ano, gumugugol din sila ng panahon doon. Ma'am. Actually, sir, hindi ko pa naman naisip. Pero kahit pa paano, ito naman yung isa sa incentive nila. Ayan, meron silang button pin dito. Di ba kahit pa paano naman may reward, kumbaga, na maibigay sa kanila. Ma-recognize naman yung effort nila kasi talagang alam ko naman na mahirap din naman yung araw-araw kang maglabas at magpasok ng tinda. Di ba? Kumbaga, ganun. Pero sabi nga nila, bilang mga leaders, ang talagang priority nila ay service. Ayun. Kaya okay na yung mga non-monetary ano, Incentive. incentives. Baka pwede naman maging parang sila ay concessionaire, ano? Pagbagsak sila ng produkto nila, ng produkto doon, hindi ba pwede mag-jolly siya? Siguro pagka meron silang pang finance. Yes. Ayan. So siguro darating din ang panahon kasi tatlong buwan pa lang naman tayo Janice, ano, at kapag ito ay talagang naging matatag na ano, tiyak na makakaisip, baka maging korporasyon sa sarili natin. From a small honesty store sa eskwela, naging korporasyon. Sa laki ng kita nila, parang hindi imposible. Ano. Pero yan nga daw ay nagagamit naman sa mga gawain din sa school. Pero sa tinagal-tagal niyan, nakikita ko na may mas malaki pa yung kikitahin niya talaga, mami. At yung mga tarpaulin, yung mga gastos na ganun ay parang kaunti na lang yan kung tutuusin kumpara dun sa kikitain niya. Meron ba kinaisip na proceeds ng kikitahin nila pagdating ng say for example, mga 6 months or Kasi po, 1 ang year? isa sa mga plans namin na isusustain ng project na yan ay yung aming mga outreach program sa December. So yun yung pinag-iipon namin, kaya meron kaming malaking alkansya na nagsasave talaga kami doon. Kahit magkano kitain ngayong araw na to, mas maguhulog tayo dito. Kasi isa na yun kumbaga sa naging advocacy ng principal namin, ng head namin na si ma'am, na every year ay mula sa isa sa mga feeder barangays namin ay magkakaroon talaga kami ng mga outreach program. Example din yung feeding, storytelling, tapos mga gift giving dun sa mga bata na nasa feeder barangays. Tapos i-add na lang namin yung isa pa, which is livelihood seminars para sa mga out of school youth. Yun. So maganda naman pala mag-join yung kanilang naisip na proyekto. Ano? Siguro pagdating ng araw, hindi lang livelihood seminar yan. Magbibigay din sila ng resources para sa mga, sa mga out of school youth para yung kanilang seminar ay ma-put into action, di ba? At sa susunod, magdodonate na sila ng magandang camera, mas maganda pa dito sa mga camera natin. Ginagamit ngayon, although maganda na yan. So, dun, ano na rin ito sa Honesto na feature. Dahil sa Honesto, meron din nga yung sa programa Honesto noon, may tindahan din doon na walang tindera nga yan. At nabanggit naman yung Janice kanina na mayroong picture ni Jesus Christ doon sa Kaya lang hindi nila pwedeng gawin din yun sa kanilang eskwelahan. Wala bang litrato si Ma'am Nora doon? Actually, may pinamalit kami sa picture ni Jesus Christ. Meron Instead na picture niya, naggawa kami sila ng pinasulat ko sila ng mga salawikain. Kasi di ba parang application na rin ng Filipino teacher ako eh. Salawikain tungkol sa kabutihang nagagawa ng isang batang matapat. Example, nung nakasulat ako, natatandaan ko, ang isang batang matapat ay parang tungkol sa ikinararangal ng kanyang magulang. Parang ganun yung niya eh. Yung kanyang konsepto na kumbaga mababasa nila doon. Nakatapat yun actually sa lalagyan ng pera. para kung sakali man, 'di ba, mag-isip yung bata, oo nga kasi 'di ba? Kumbaga, syempre pag nahuli ka na nakita na patunayan na ikaw ay talagang kumuha ng kinita o ng pera ng honesty store, syempre kailangan nating ipatawag yung magulang. So, nakakalungkot naman 'yon sa parte ng magulang. Kaya mag-iisip yung bata, gusto ba niya o kaya ba niyang bigyan ng ganong klase ng kahihiyan yung kanyang mga magulang. Akala ko, Sir Alan, ang nakalagay dun sa lalagyanan ng pera, God knows who does not give. Saka kaya ko pong motto po yung honesty store po na yan na dahil cesarean ako, matapat ako. Iba dinig ko sa sisa. Pero sila Paano mga natural po? Oo nga eh. Pinanganak silang na matapat. Tanong din natin, pausap ka, in short, hindi na kinailangan si Ma'am Nora sa nailagay pa din sa honesty Picture ni store. ma'am. Sa tanong naman natin ngayon sa ating mga kasama estudyante, umpisa natin kay Kathleen,
dahil bata pa kayo, meron na kayong nakikita na parang epitome, na, ang tawag doon, huwaran o modelo ng katapatan. Sa'yo, Kathleen, sino sa buhay mo, sa tingin mo ay epitome of honesty? Sa akin po, siguro po ay, wala pa po ako nakikita, pero po halos lahat naman po sila, matatapat naman po sila, kaya po sila po Wala yung kang magiging, mapili. opo, sila po yung magiging modelo po ng mga susunod pa pong mag-aaral doon na Siguro kaya hindi makasagot si 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 Kathleen, Kathleen. dahil akala niya siguro sa mga teachers. Kaya di siya kasi Ah, sila Hindi yun. naman din, Sila. Ako may babato natin yung tanong kay Ma'am Janice, yung komento mo na yan, dapat tayo kay Noela. Ikaw naman, Noela. Sino, kahit sino artista, Ano po? ganun ba? Ano rin po, siguro po, wala pa rin po. Wala pa din. Kasi po lahat naman po kasi maano na po talaga sila para po talaga na Sino ba yung sila? Sino ba sila ano po mga estudyante po ng Estudyante. Cesar E. Vergara. Nakita ko naman po talaga yung pagbabago po talaga. Ikaw naman, Roma, meron ba? Ha? Alam pa naman Wala din pa yan. Ano yung natin, medyo i-elaborate natin ang kaunti. Yung ang tanong natin, yung sa buhay mo, kasi since ang values na dinidevelop natin dito sa Honesty Store ay ang katapatan. Sa buhay mo, meron ka bang masasabi na huwaran mo ng pagiging matapat? Yan. Kahit hindi teacher, sige. Pero sige, habang nag-iisip sila, ituon natin yung tanong natin kay Ma'am Janice, yung sa komento mo kanina. Tanong natin kung gaano ka-honest si Ma'am Janice sa kanyang profesyon. Ayan. Siguro hindi ako makakasagot dyan, baka si Ma'am Nora. Ay, ganun ba? Hindi ba assess mo yung sarili niya? Parang, Sige, paano bang assessment? O syempre, di ba? 1 to 10, ganun ba? Syempre, halimbawa, di ba sabi nga Jane, papasok ka ng date, uwi ka na maaga. That Hindi. is dishonest, di ba? Dishonesty yun, di ba? Kapag kasi we are cheating sa time. Actually, sa ngayon naman, hindi pa naman. Maaga mo nang mamapasok, di ba? Opo. Ayan, kasi ako may dala ng susi. Pag wala ako, wala silang tindahan. Kaya talagang mauobligang pumasok ng maaga. When it comes to pagpapas naman ng mga mga papers, nakaka-submit naman on time. Minsan nakaka-proud sabihin, ahead pa. Kasi masipag kasi yung head namin, nakakahiya na hindi kumilos, pantayan yung kasipagan ni ma'am. Kaya talagang Kailangan At saka kasi Ma'am Jen, nabagita rin sa profession nga ni Ma'am natin, marami tayong nakikita ang mga dishonesty, at nakakalungkot dahil parang ikaw bilang isang guro, parang wala kang magawa din minsan, Ma'am Jen. Tanong natin si Ma'am Janice kung meron ba siguro siyang experience na naka-witness siya ng isang dishonest na person o ano yung nagawa mo for that, ma'am? Meron ba? example na lang siguro yung sa government natin, di ba? Yung pwede ba mag-mention ng mga sikat na tao? Ayun, yung bawal sa mga PDAP scam na yan. Di ba kung iisipin mo, sabi ko nga sa mga bata na ano bang difference ng kumuha ka ng piso sa kumuha ka ng 1 bilyon, di ba? Di ba isa lang din naman ang tawag sa kanila magdanakaw pa rin, di ba? Kahit gaano kalaki yung ninakaw nila. Kumbaga kako, hindi nyo masisisi yung isang politician na nagnakaw ng 1 milyon kasi 1 bilyon yun, 1 milyon. Tapos ikaw piso lang nasilaw ka, di ba? So kumbaga yun yung siguro yung nagbigay sa akin ng idea para itong mga batang ito at yung mga susunod pa ay talagang ma-develop yung kanilang katapatan. Kasi nga para sa akin doon nag-uumpisa yung lahat Kasi kung tayo matapat sa mga sarili natin, hindi natin gagawin na kumuha siguro kahit 5 mula doon sa pondo ng bayan natin. Katulad namin, halimbawa sa school na lang, di ba? So parang kasing, halimbawa yung mga batang yan, sisingilin mo ng kung ano-ano. Paano kang magiging honest sa sarili mo na hindi ka naniningil, hindi binabayaran yung ganito, may ganyan, deny ka ng deny, pero para kasing nakakahiya na aminin sa sarili mo na
pag may nakakita sa'yo, may nakaalam, hindi po, di ba? Pero pag tinanong mo yung bata, para kasing, mas magde-deny ka sa harap ng bata, parang feeling ko parang sampal kasi yun sa akin. Ganon, kumbaga, gagawa tayo ng way para maging, bilang mga teachers tayo ay tingnan ng mga bata bilang mga honest na mga tao, maging modelo nila ng katapatan. Kaya Ma'am Jane, magpapasa ng Form 6. Ano? Ay, sa gym. Oo, sa gym. Ayan, medyo ginagawa lang po natin light ng ating usapan at mabigat po talaga ang usaping honesty, ano po. At kaya hindi nakasagot Ma'am Jane yung ating tatlo sa epitome ng honesty kasi parang napakataas na standard yun pag matapat ka, no? Ayan, so kanina medyo pinababaw mo na yung ano yung tanong. Siguro pwede na natin silang balikan para sa sagot, Roma. Sino daw? Nabigla. Sali mo ako. Meron ba, Roma? Kahit isang tao lang na hinahangaan mo sa pagiging mataba. Dun sa ano po na sinusubaybayan ko po kasi dati yung Honesto. Yung po yung bata, si Honesto po, maliit lang siya pero ganun na lang po siya, ganun sa pagiging matapat niya. Kasi naisip ko po, yun yung bata na yun, maliit lang po. Bata pa, alam niya kung ano yung dinudulot ng pagiging matapat. Ano pa po kami mga mas matanda na sa kanya. Di mas kaya po namin maging mas matapat kaysa doon. Yun po, parang dahil sa kanya na-realize ko po na kaya rin po namin maging matapat katulad niya. At hindi na kailangan pang lumaki yung ilong, ano, para malaman, nagsinungaling ako. O kaya naman sa mga tulad natin, Ma'am Jane, hindi na kailangan mo umitim pag malaman na nagsisinungaling tayo. Ano, pag nagsinungaling, mangingitim ka gano'n. Baka pwedeng gawa ng kwenta. Ayan, si ano naman, na? Ako po, siguro po, yung magulang ko po. Kasi po, di ba po, dun po talaga, kasi po, sila po yung mahaba talaga nating nakakasama sa mahabang panahon po. Doon ko po nakikita sa kanila, saka po, syempre po, bilang magulang, tinuturo po niya sa akin yung mga mabubuting asal po. Kaya po yun po yung inaano ko, magulang ko po. Ayan. Si Kathleen naman. Ako po Siguro may yung- sagot na. Ano? Opo, meron naman. Yung mga magulang ko rin po kasi po sila po yung tipong tao na ayaw po ng mga nagsisinungaling po sa kanila. Gusto po nila yung sasabihin po diretso sa kanila kung ano po yung problema, kung may kinuha ka ba dun sa isang particular na bagay. Tapos, ayaw talaga nila ng ganun. Kaya palagi nila akong dinidisiplina na huwag magsisinungaling. Tapos, yung magsasabi ng mga totoo, tapos yun na. Si Ma'am Janice naman, Ma'am. Siguro, kung talagang tao pag-uusapan, no? Although yung mga past principals ko, ay mga dating principal ko, ay mga matatapat naman din. Pero since si Ma'am Nora ay talagang siya yung present ngayon, mapapakita ko, masasabi ko talaga yung kanyang katapatan. Dahil hindi lang pagdating sa usapan ng pera, lahat ng activities namin, pagkayari, i-present niya yun sa amin kung magkano yung nagastos, saan napunta yung ganito, saan napunta yung ganyan. Yun nga, nabanggit kanina yung sa Form 6, pag may magli-leave, makikita din naman dito sa record section. Talagang ipina-file din niya yung mga teachers na nagli-leave. So, kumbaga, mula sa pera, mula sa trabaho, kumbaga, pinapakita niya sa amin yung kanyang pagiging matapat. Tsaka halimbawa, may pupuntahan si ma'am, kung anong oras talaga siya dumating, pinag-uusapan nga natin kanina yung time, kahit na i-check mo, bawa dumating siya ng 7:30, talagang silipin mo, talagang 7:30 yung nakalagay doon sa time in and time out niya. Yan. Yan siguro. Ayan. Ayan. Dito sa DepEd meron tayong nabuong konsepto rito na one word, one answer. One question, one word answer. Ayan. So, Oo. Natatawa sila. Parang ano na yan, magbibigay lang kami ng mga salita, tapos sabihin din ninyo sa isang salita kung ano yung naisip nyo tungkol sa mga salitang sasabihin namin. Ayan, sige, umpisa natin, pumunta kay Roma, sige, ito na ang ating one question, one word answer, Una ay guro. Masipag. Tularan po, tinutularan. Matapat. Ma'am Janice. Matapat din. Ayun. edukasyon. Kaalaman po.
kailangan ng lahat. Kausayan. Ibabahagi. Love life. Pagmamahal. Love life. Wait lang po. Ayun, tama. Ayun nga. Tama sagot niya. Hintay Wait lang. lang po. Wait lang. Love life. Taken. Inspirasyon. Ayun. At yan po ang kalipunan po ng ating pong kwentuhan po sa ating pong mga bisita. Nakasama nga po natin si Ma'am Janice Manasala. At bigyan muna natin para Ma'am Jane ng Bigyan natin sila ng ilang saglit. Oo, at baka meron silang mga anunsyo sa kanilang paaralan. Unahin niya natin kay Kathleen. Sila na lang po. Sige, Ma'am Janice. Ako na lang po. So, in mga 2 weeks time po ay gaganapin yung aming intrams. Ayan, intramurals na aming school. And ongoing po yung search namin para sa students for the month of August. Ayan, so nag-award po kasi kami every month ng mga estudyanteng yun lang po. And yung pong sa K-12 namin, yung pong aming mga field of specialization, agriculture, baking, ngayon, cookery at saka yung beauty care. Ayan po. At bigyan din natin ng pagkakataon sa mga huling pagbati itong ating mga bisita, mga estudyante. Sige, Noela. Wala na po Wala na babati. mabati. Si Roma. Ako, President. Magandang gabi po ulit Yung kay mga Ma'am kasama Nora, ng sa SG. mga guro, sa mga kasamahan po namin sa SGN, sa mga taga-Cesar po. Hello po and magandang gabi. Ayan. Hello sa mga klasiko. Magandang gabi rin po. Ayan. Yun lang po. So may yun na lang po ang isang bahagi ng ating talakayan sa ating panel discussion kung saan nakasama po natin ang mga SSG officers, kasama kanilang advisor mula po sa Cesar Vergara Memorial High School at ating napag-usapan ang kanilang itinatag na honesty store. At sa ngalan pa rin po ng mga bumubuo ng produksyon ng Deputy Hour sa mga kaguruan po ng Sangay ng Kabanatuan at sa po ng mga magagawa dito po sa Department of Education sa Sangay ng Kabanatuan. Ako po si Alan David Valdez. Sa ngalan po ng ating Schools Division Superintendent Dr. May Aclar, ako naman po si Jane Valderrama. Abangan po rin yung susunod na programa, Slow Moments and Memories with J. Christian. Magandang gabi po.